Rika, kung sa experience mo sa New Zealand, Super saya po. Sobrang memorable po niya for me since first time ko po nakagawa Nakasama international. Ano yung movie mo ron? Ahiram po, directed by Direct RL po. Written by Screen Carillo po. Siya rin ba assistant director? Yes, siya din po. Bakit Hiram ang title? Hiram, parang po siya eh. It's, umiikot po yung story niya sa dalawang magkapatid na ako po yung matagal nang nagtatrabaho sa New Zealand as a cleaner. And pangarap ko talaga na makuha yung kapatid ko from Manila para makatira kami pareho sa New Zealand. And meron ako dito partner pero wala kaming relationship which is si Ethan Rosales po. So parang umikot yung story niya sa amin tatlo na hindi ko ina-expect na may thing na mangyayari sa kanya. May So nagsaluhan mo si Ethan? parang hindi naman pinagsaluhan pero kumbaga parang parang hiniram sa akin ng kapatid ko yung lalaki ko. Kung sa totoong buhay ba, pag may boyfriend ka, pwede mong ipahiram? Ay, madamot ako. So hindi po talaga ako papayag. Hindi ka magpapahiram ng papa. Ang akin ay akin lang. pero nasubukan mo ng manghiram? Sorry. Nasubukan mo ng manghiram? Hindi po. Hmm. Hindi ko po gagawin manghiram ng joke. Ngayon ba malamig sa New Zealand? Mas mainit pa yung love scene nyo dyan? Ay, opo. Grabe yung mga eksena po namin dito ni Ethan. Yung mga love scenes po talaga namin. Sobrang intense po talaga. And sobrang init po talaga. Sobrang init. So, todo bigay ka talaga kay Ethan na love scene? Well, masasabi ko naman po na binigay po talaga namin yung best namin. Lalo na po sa love scenes po namin. Ano masasabi mo kay Ethan bilang leading man? Kay Ethan po, I'm very thankful for him po na siya po yung nakapartner ko po dito sa Hiram. And sobrang maalaga si Ethan talaga. Like, nung Hiraya days pa lang naman po na nakatrabaho siya, sobrang maalala siya sa eksena niya. And tinatanong niya talaga before kami sumalang sa set ko, yung mga restrictions. Rika, pinag-aawayan ang Viva Max King title. Pero may nagsasabi na si Ethan daw may karapatan na maging Viva Max King. Anong opinion mo dyan? Well, ako naman po, any naman po siguro, wala naman po akong inaano. Ang sa akin lang naman po kasi, for me, ang characteristics talaga, makuha yung title na yun. At syempre, yung maging humble ka, yung hindi para pag-awayan natin yung title na yun. Kasi lahat naman tayo may mga uniqueness na mga talento talaga. So, kay Ethan naman, masasabi ko naman kay Ethan na, well, for me, nag-agree naman ako na meron siyang opportunity talaga na makuha yung title na yun. Since napatunayan naman talaga ni Ethan, lalo na ngayon, yung acting career niya talaga is pumuputok na rin talaga. And sobrang nag-i-improve talaga siya as an actor. Ikaw naman, gusto mo bang maging Viva Max Queen? BMX Queen? As of now po, no plan. Hindi ko pa po siya masasabi na gusto ko siyang makuha kasi mas marami pa po akong gustong matutunan and ma-experience po talaga. And hanga naman po kay Angeli na masasabi ko po talaga proud ako sa kanya kasi alam ko yung hirap na naghirap siya para makuha niya yung title na yun. And alam ko na mahirap din yung naging journey niya para makuha niya yung title na So, yun. agree ka si Angelique kang yung BMX queen. Yes. Ayaw mong agawin? Ayoko po. Ayoko pong agawin. Wala po akong balang agawin. Kumbaga, hindi ko nga po maintindihan bakit sa lalaki pinagagawan yung BMX game pero sa babae parang Hindi, di ba? wala naman, di ba? So, yun. Just be humble lang po talaga. Bakit natakot ka ba kay Angelica? No, actually, pangarap ko siya makatrabaho talaga. Makatrabaho si Angie. Hindi ba pa siya nakatrabaho ba? No, never po. Talbog. Pero naparamdaman ko na napakalaki ko naman na nakapag-shooting ako ng New Zealand. Sorry po. Napakalaki ko. Swerte mo. Oo. Ako naman, sobrang grateful po talaga ako, lalo na po sa manager ko, kay Nanay Lalpo, and of course po sa mga producer and sa buong prod po talaga, lalo na po kay Sir Dave na binigay niya po sa akin and pinagkatiwala niya po sa akin yung opportunity. Ano nagustuhan mo sa New Zealand? Siyempre po yung
environment kasi sobrang tahimik po talaga doon Maganda. compared dito po sa Pilipinas eh. Tsaka sobrang ganda po. Parang yung view niya, parang siyang drawing or parang Ay, siyang talaga? green screen na sobrang mawawala talaga yung stress mo eh. Lalo na pag nagda-drive ka. Parang sobrang peaceful. Parang ayaw mo na umuwi ng bahay. Gusto mo lang makita yung view ng New Zealand eh. Pero nalaman nyo rin na kung bakit sa New Zealand kayo nag-shooting. Kasi role mo. Yung role mo doon. Yes Kailangan po, yung and- New Zealand. Yes, and I feel like din po, siguro kay Direct RL din po, since doon din po naka-base. Doon siya naka-base Direct RL. Doon po naka-base si Direct RL. So, OFW ka ba, di ba? Sabi mo. Yes, cleaner po ako doon. Rika, challenge daw, I heard nangahaba raw ng mga linya nyo sa pelikulang ni Ram. Na-challenge ka ba doon? Yes po, pero sobrang naging, ano naman po ako, naging, medyo nahirapan po talaga ako honestly. Pero, syempre po sa experience ko po sa production ni Nanay Len, sa 316 po, sa Dayo din po kasi ganun din po yung nangyari sa akin. So, parang medyo na-try ko naman po talaga yung best ko na ma-memorize po yung script ko and ma-deliver ko po ng tama. Since yun nga din po yung sa Hiraya. I mean, Dayo. And Hiraya din po. Though sa Hiraya, wala naman po linya. Hiraya lang po yung kaya kong sabihin doon. Pero yung sa Dayo po talaga, yun po talaga yung una naging challenging po talaga. Ano ang mas challenging sa'yo? Yung mahirap magmemorya ng mga dialogue o yung magpa-sex at maghubad? Anong mas challenging? Po, yung magpa-sex. Ay, mas ano ka doon? Mahirap. Challenging. Actually, up until now po, medyo hindi pa rin po talaga ako comfortable na but po, syempre po, since every movie naman po, iba-iba yung taong nakakasama natin. So, another tao na naman ang makikita yung katawan ko. Pero sobrang thankful naman po ako sa production nito kasi sobrang nire-respeto naman po nila kami mga artists and bawas tao talaga kada isa. Sa New Zealand ba naka-experience ka rin ng discrimination? Ang babait po ng tao sa New Zealand. Sobrang approachable po talaga nila. Parang sila po yung lalapit sa'yo. Parang makakamusta. Marami din ba Pinoy? Well, yung mga nabit ko pong Pinoy, yung nasa proud lang po eh. Pero lahat po talaga, puro mga Filipina po talaga eh. Pero nakapunta ka sa New Zealand, anong mas bet mo na ngayon? Magkaroon ng jowang foreigner o Pinoy pa rin? Parang foreigner na. Ay, ganon? Bakit? Pogi, ang gaganda ng mga bata. Ganon? Gusto mo gumawa ng baby na Sila nila. made in New Zealand. Made in New Zealand. Gusto ko na nga yung Wala ka bang nakilala doon? Wala po. Wala po. Pero ganon ang bet mo. Wala naman po. Wala po Hindi mo ba nagbabago. kasama nagbabawal? Ay, wala po. Wala po. Talbog. Okay, thank you, Rika. So ano, teka muna, ano pa ang mga pelikula mo bukod sa Iram? Streaming na din po yung Undergrads ngayon po, Oh. directed by Direk Sigrid Polon. And paparating na din po ang Silip this, I think, November or December po, directed by Direk Bobby Bonifacio po. So marami sa pelikula. Marami. Yes, and abangan nyo din po yung BMXX fashion show namin sa Viva Cafe. Ayan. Iba ba yung una? Meron lagi? O yun din yun? Yun din po yun yung last na fashion So ano yung every week meron? Ang alam ko po dapat is every week, pero ngayon po na-move ata ng November 7 po yung next show. So ano yun? Iba-ibang makikitang babae o... No po, ano po, Kayo as din. is swimming 14 na girls po. Okay, thank you.